Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay sa inyo ng mensahe mula po kay God, sa Ascended Masters, Divine Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Spirit Guides, and syempre po sa mga elementals. Okay, so may mga pinrepare po ako mga cards ngayon. Pero alam ko, hindi ko naman po magagamit lahat to. Pero gusto ko na po silang basbasan para hanggang sa mamaya sa second round ng ating reading. But ngayon, syempre, nais ko po muna magpasalamat po sa mga subscribers, sa mga patuloy pong nanonood, nakikinig ng ating channel. And sa mga new subscribers, maraming salamat po. At sa mga hindi po nakaka-subscribe, especially po doon sa mga nakaka-resonate, please click the subscribe button. Paki-like and share din po. Paki-like din. Paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating video. And again, ito pong ating reading or itong ating YouTube or channel is para po to, ito po is magsisilbi pong gabay ninyo sa araw-araw, lalong-lalo na po dun sa mga taong nakakaramdam, nakakarinig, nakakaamoy na hindi naman po nararanasan nila. Meaning, for some of you, isa dun yung bukas ng third eye, and for some is yung tipong may oras na bumubukas, may oras na hindi, or may araw na bumubukas, may araw po na hindi. Meron po kasing ganon. Hindi po lahat ng oras bukas si third eye. Meron lang pong minsan po kasi depende sa lifestyle, no? Especially po sa mga baguhan, no? Depende po kasi sa lifestyle. Ano pa ba? Yun. So, sa mga makaka-resonate at gusto po magpa-reading, andyan po sa description box ang aking contact details. Sa magpapagamot, andyan din po kasi I'm also a spiritual healer. Andyan din po yung sa description box, no, andyan din po yung number or contact number ko para po sa mga gusto rin po mag-avail ng mga amulets. Okay, so let us see kung wala naman po siguro ako nakalimutan na. So let us pray na po. Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Yesu Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalakas sa kapangyarihan. Banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa kanilang mga tagapanood. At may bigay ko po sa kanila ang mga kasagutan sa kanila po mga katanungan. Naway ito po yung magsilbing gabay sa kanila ngayong oras na ito, nang sa ganun po ay magkaroon po silang kaliwanagan. At ako po nananalangin din po na kami po inyong iligtas ang inyong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano po klase ng karamdaman ng tukso. At bigyan po nagkagalingan lahat po ng kamay karamdaman. Maraming salamat po. Okay. So, let's start. Ay. Doon ka na, bebe. Okay, so ang ano po natin ngayon, ang topic natin ngayon, ang reading, no, is about sa person ninyo. Yun po kasi nakukuha kong energy ngayon na bakit parang andito yung porsilito siyang makausap kayo. Maybe andito yung chinachat kayo ngayon or tinatawagan for some of you. But andito niya parang wala pa sa plano nila na makipag-communicate sa kanya or magkaroon po ng connection sa kanya sa ngayon. No? So, let's see kung ano ba yung, bakit ganon yung eagerness niya na makontak kayo, makausap kayo. Bakit ganon? No? Bakit ang kulit niya? Alamin po natin. Ano? Dito muna tayo kukuha. Alamin natin kung bakit ang kulit niya na andun yung gusto niyang makausap kayo. So, tingnan natin kung ano ang problema sa buhay ngayon. Okay, so kukuha po tayo dito na siguro 10 cards. Gusto niya mag-sorry. Maybe maano siya ngayon. Andito yung bothered siya masyado ngayon sa buhay niya ngayon. First card niya po is apology. Okay, and the next is relaxation. Next is orphan daydream. Next is overload. Death card.
and hesitation. Okay, so ang buong bumagsak ko na card no is 1, 2, 6. Okay, so apology yung nauna. No? So, andito yung, kaya siguro siya pilit, no? Na nagpupumilit, no? Na makipag-usap sa'yo. Alam niya sa sarili niya na malaki kasalanan niya sa'yo. Alam niya yun. Alam nitong person mo na ito na malaki ang kasalanan niya sa'yo. But, andun nga yung ini-ignore mo pa rin siya. You keep on ignoring this person of yours. Kasi nga talaga po sa kasalanan at kasalanan rin lang is pinaubaya mo na naman to. Okay, God, let God mo na to eh. And forgiveness, yes, nandun na. Binigyan mo na siya ng forgiveness. But hanggang doon na lang. Na parang tipong no need na para sa pakikipag-usap. Kumbaga, siguro, for some of you, is andito na yung gusto nyo lang talaga mag-move forward. Gusto nyo lang maging or tahimik na yung buhay nila. For some of us, nandito na yung maganda na yung galawan, no? Or maybe yung family matter, nandiyan na, okay na, so no need na, no? So, but nandito yung super depressed na tuntahan ko, or gusto niya lang magkaroon ng gusto niya lang magkaroon ng relaxation, or gusto niya lang ma-experience yung magkaroon din siya ng peace of mind, no? And kumbaga, andito yung gusto niya na parang maibalik na yung dating katahimikan din sa buhay niya. Ngayon kasi is full of regrets na rin itong taong to. That's why andito yung gusto niya na magkaroon ng connection sa'yo ulit. Gusto niya na ibalik yung dati siguro usapan ninyo, dati biruan ninyo, yung mga ganun. Kung bakit kasi, alam mo yun, tipong yung mga ganitong tao na hindi marunong pumili or alam nilang mali. Yes, i-consider na natin na parang andito yung nagawa na to, it's because of matinding inggit na talaga na-develop, na naging galit. But hindi po dapat ginagawa itong mga ganitong spiritual attacks. No? Hindi po eh. Ay, nako. Anyway, yun ang gusto niya. So, gusto niya mag-ask ng apology, but I know hindi ito for apology. Hindi siya magko-confess. No confession. Parang ang gusto nito is maybe meron siyang dadaanin na ibang may iba siyang pamamaraan kung bakit gusto kanyang tawagan. And pakikiramdaman kanya kung cold ka ba or i-welcome pa ba siya or not. No? And kung sakasakali, no, na kayo ay magkausap nito, then that's the time na medyo magkakaroon na siya ng relaxation. Magkakaroon na siya ng slight or konting peace of mind. But also, ito yung parang sa ngayon is andito yung nagde-daydream siya or nangangarap na one day is magiging maayos yung yung relasyon ninyo nito. Maybe for some of you, this is a family member or a very, very close friend. Possible na gano'n, no? Or, basta, member of the family. No? Yan. So, pinapangarap nito ngayon na magkaroon ulit, no, ng asin na magandang relasyon ulit sa'yo. Kasi for now, ang na-experience ito ngayon as in ang nararanasan niya ngayon nito is a lot, as in super duper na talagang lots of sufferings ang kanyang pinagdadaanan ngayon, no? As in overload siya, as in talagang to the point na halos alam mo yon, na parang baby andito na siya sa near to death, no? May ganun siya. Kasi kung sa ibang sa tarot cards, no, death is tapos na eh. No, tapos na, there's a new beginning, there's a rebirth, no, after that. Yun yung death card eh. No, yun yung sa common na tarot cards or tarot deck. But here kasi is there is parang yung sufferings niya or yung backfired sa kanya ng mga lahat ng binato sa'yo is endless. No? Or yung harm is talagang nanamnamin niya or yung sufferings niya ngayon is talagang nanamnamin niya. Paano kanya tinirikan ng kandila noon? Then, yung balik sa kanya is talagang ganun din. No? As in, ganun din. Pero mas, ganung way, pero mas matindi po yung balik sa kanya. Okay? So, as sa kanya itong death card eh. And we have the hesitation. No? Or parang ito is actually, andito yung tinatawagan kanya or maybe andito yung nagchat-chat siya na parang, alam mo yun, nakatype na. Pero andun yung hesitation na i-press niya yung or i-click niya yung send.
Kasi hindi niya alam kung talagang ano yung mangyayari, kung ano yung magiging ah, resulta, no? Andun yung confusion, no? Or bakit andito yung maybe nagbi-miss call na to sa'yo, or tumatawag sa'yo, or andito yung kumakatok na sa pintuan mo, but andito yung hindi ka nagpapakita, hindi ka nagpaparamdam. Anong meron? Na parang, alam mo yun, syunga-syungahan ng peg, no? Or parang pa-ignorante ang peg, pa-inosente ang peg, na parang hindi niya alam na alam mo kung ano yung nangyayari. Na from the very first place is alam mo na, at alam ko na confront mo na to about this matter, pero andito yung dead ma siya. And now, in return, no, there's a ano talaga karmic will, no, na siya naman ngayon na magsasuffer, no, na ikaw naman tong dead ma ngayon, siya naman ngayon yung nako, yun. So what else? Yes, binabangungot kasi siya ngayon, that's why andito yung nag-ask siya ng apology. So since bumagsak po dito is 6 cards, kukuha po tayo 6 cards kasi kailangan ko pong itapat-tapat po yan. Okay, so ngayon po is andito po siya talaga sa persecution, no? Or andito yung talagang hindi na siya papakali. Parang parang ikaw yung nagsisilbing bangungot niya kasi lagi ka na nasa isip, lagi ka na nakikita, pumikit man siya, ikaw lalo ang nakikita niya. So, andito na yung bangungot kang maituturing sa buhay niya ngayon. Kasi ikaw yung talagang pinakamatinding ginawa niya ng matinding spell. Even death spell, I know, dumating sa'yo kasi lumabas po ang death card. So, sufferings, yes, andito sa kanya. And, gusto niyang matigil to. Or, kahit paano naman, mag-pause muna yung kaparusahan sa kanya. Dito sa nangyayaring bangungot na nangyayari. Kasi talaga ngayon, wala siyang, I mean, yung, anong tawag doon, yung low energy siya lagi. And we have the readiness. So, andito yung nagpe-prepare siya for what? For arrangement, or parang for nag ano siya, parang ito yung pinapangarap niya, or ito yung mga plans niya ngayon, na kung paano kanya ipi-please or paano kanya i-approach, na wala kang magagawa kundi kausapin siya. Nagpaplano siya ng ganyan, na kasi andito yung you keep on ignoring this person but andito yung gagawa siya ng pamamaraan para talagang makausap ka niya at magkaroon kayo ng energy. I mean, makukuha ulit siya ng energy sa iyo, no? And andito talaga yung seeking for an attention tong taong to. As in, bubulabugin ka nito. Kasi ano na to wild lang na to, nagwawala na to. Okay, last 2 cards please, Holy Spirit. Mother Mary, please send me a message from this person. Yes, so andito ngayon yung you have the blind, no? So, there's a vision problem, and maybe andito yung sabihin na natin gano'n, literally bulag, or literally andito yung may problema siya sa mata, or literally andito yung nangangapa siya ngayon sa ugali mo, or parang pinag-iisipan niya talaga kung paano yung right moves para hindi mo nga siya i-ignore, kasi maybe gagawa to ng mga drama sa buhay, or maybe ito is actually ito is talagang meron ng sakit, no? Kasi baka yun yung pamamaraan, no, na para makuha yung attention mo kung gagawa siya ng ganito, at sasabihin niya rin sa'yo na, or maybe may isasangkalan siyang tao para lang makuha yung attention mo, and andito yung mag-reach out ka na rin sa kanya or makipag-usap ka na rin sa kanya, ganon. Okay, so gagawa to ng story. Actually, ito yung bumaba siya sa death card I mean, tumapat po siya sa third death card. Na parang na siya ngayon, living alone. Na parang wala na nag-aalala sa kanya. Wala na siya makausap, as in empty. Yung kapaligiran niya dito. And we have the sweet dream here card, no? Na sinasabing, kumbaga, oh my God,
Okay, na sinasabing kumbaga, ang gusto niya rito is ang magkaroon, I mean, satisfaction na para sa kanya yung masasabi kung halimbawang ikaw is makikipag-usap ulit sa kanya. Na parang andito yung magiging komportable na ulit siya sa buhay niya kung magkakausap kayo sa kanya kahit balabagan. Alam mo yun, kahit nasagutan kayo, ito ganyan. Kasi meron siyang gustong ibuga na naman sa'yo eh. No? So, tingnan natin kung ano yung mga nais niyang ibuga, no, na mensahe sa'yo. O tayo na talo. Tingnan natin. Pero ano po siya ngayon na may karamdaman po talaga siya. Tingnan natin kung ano yung more drama sa kanyang buhay. Kasi alam nyo, itong person niya na to, at ito yung laging lumalabas din sa reading na gusto niya makipag-ayos sa'yo, gusto niya makipag-usap, gusto niya mag-ask ng apology, to confess everything, pero at ito yung behind your back is still lang dito yung mga hidden agenda siya. Meron siya mga gusto pa rin kunin sa'yo. Na ginawa niya before. So we have the Ace of Wands. Okay, so talagang gusto niyang magkaroon ng new beginning. Na gusto niya magkaroon ng, alam niyo yun, gusto niyang magkaroon ng parang maitaguyod ulit or maiangat ulit yung buhay niya. Kasi ang nangyayari nga sa kanya ngayon is masyado ng, alam niyo yun, toxic yung nangyayari sa buhay niya. Na alam niya is lahat nangyari. It's because of sa kagagawa niya rin. No? And we have the Magician card here. So, andito talaga yung, it says here, no, na meron talaga siyang mental illness. No? Lots of pain, sickness, yes. And kumbaga kung disaster rin lang ang pag-uusapan natin, ito yung niyayakap niya ngayon. Okay? Actually, we have here, kung makikita niyo po ng message, the magician, skill, diplomacy, address, sickness, pain, loss, disaster, self-confidence, will. Okay? If this is a male, if male. Okay. So, reverse, physician, magus, mental illness, disgrace, is fire. But, alam niyo yun, meron pa naman kasi ibang kasi kumbaga, pwede ko po itong i-connect sa iyo collective na you are also the magician here. Kung siya is the magician, but andito yung talunan siya as the magician, but ikaw as the magician, which is ikaw ngayon yung kung ito is pinaparusahan yung isa and ikaw ngayon yung pinagpapala. Kasi nga, andito yung let go, let God mo ang lahat. That's why lahat ng sickness, lahat ng pain, lahat ng losses, disaster na naranasan mo noon, lahat is nagkaroon ng magic. It's very magical and very, hindi naman exage, no? Pero magical na lang na bumalik sa kanya lahat yan. Mental illness, I know, no, nag-suffer ka rin ito. Na dinaan mo lang sa katahimikan, dinaan mo lang sa, naging diplomatic ka rin dito na nilit-gulit mo na lang talaga lahat. Okay, so last 3 cards. Okay, so ito is lumabas ng in reverse, no? Etong, Nine of Pentacles, no? Reverse to pero in-upright ko lang. Ganyan siya kasi andito yung reverse. Para lang makita ko. Okay, so reverse is, kumbaga, as in ngayon, ando pa rin siya sa status na kung ikaw is merong strong faith, good faith kay God, siya naman is wala. Still, ganun pa din. No? Bad faith. No? Or andito yung talagang may panlilin lang pa rin siyang gagawin sa'yo dito. Kasi alam niya dito na you are harvest, o kumbaga nag-harvest ka dito ng lots of abundance and prosperity. Abundance na nire-receive mo ngayon is hindi lang material, kundi spiritual na talagang pinagpapala. You are so blessed by God. Okay? Ace of Pentacles. Kumbaga dito naman sa Ace of Pentacles, no, is kumbaga andito yung kayang-kaya mo naman talagang i-manage ang lahat
as in nasa kamay mo siya, just like this, no? Itong lalaking to, na hawak-hawak yung pentacles na yan, na kumbaga, dito yung, alam mo kung paano mo papahalagaan, alam mo kung paano isi-secure yung mga ganitong bagay-bagay. Hindi lang sa pinansyal, no, kundi sa lahat ng aspeto sa buhay mo, or sa lahat na nangyayari sa buhay mo, alam mo na kung paano mo to i-handle or i-manage. Hindi katulad dati, no, na parang andito yung parang wala kang lakas, no, para ibuga yung mga nasa sa loob. Pero ngayon, lahat is andito yung palibasa kasi ni-raise mo na or sinurrender mo na ang lahat sa iyo kay God. That's why andito yung talagang you are guided or supported ng universe. Okay, so last card po is a Knight of Wands. So here is a Knight of Wands is actually for some of you is may mga parang may plans, or siya mismo din itong person mo na to. Ito is kumbaga hindi siya masyadong into, alam mo yung nakastuck lang. Parang ang gusto nito rin is yung nag-explore, yung ganyan. But ito is isa rito sa pinagkait sa kanya, na kumbaga dati parang adventurous ang buhay nito. Dati siyang nag-explore, dating alam mo yun, marami na pupuntahang lugar, na yun is lang, gala-gala. Yung parang aliw, anong tawag doon? Nagliliwaliw lang siya. But yun kasi, andito ka man para mag-travel somewhere is because of your mission. But this person is pagiging selfish niya pa rin ang pinapairan niya. Okay, so here, kukuha tayo dito ng 5 cards. Tignan natin kung ano yung mga ibibigay sa ating message ng the Most High. God, please give me a message. Okay, so top of the deck, kukunin natin, ha? Kung ano yung maging top of the deck. Okay. Tignan natin kung ano yung top of the deck. So, ano ba ang top of the deck? God, give me a message. Thank you po. Top of the deck, maingay. Actually, talagang gagawa siya ng ingay just to caught your attention. Gagawa talaga siya ng ingay. Gagawa siya ng, yun nga sinasabi ko sa inyo, talagang gagawa siya ng pamamaraan, no, para lang makuha yung attention mo, makausap ka, ganun. What else? What else for God? Kasi sikat ka. Diba? Kasi sikat ka. Kumbaga nakikilala ka na, or parang dito yung nararamdaman niya na marami na nagmamahal na tao sa'yo, marami na naniniwala na tao sa'yo, marami na sumusunod sa'yo. Mga ganun. And we have the bundok. Bumaba po si bundok. Bundok and tarot reader ka. Bundok and you are a tarot reader. My goodness. Okay, so meaning maybe nag-travel to somewhere, sa bundok, and magkaroon siya ng ceremonies din. And andito yung nalaman na you are a tarot reader now. And maybe ngayon alam na kung anong channel. And ngayon is naandyan na siya ngayon. Nag-i-stalk. Or mo siya, silent viewer. No? Nagpunta to doon. And yung pagiging sikat mo dito is alam na sa pagiging tarot reader mo din. And that's why, just sa pagiging tarot reader mo is, dahil alam na tarot reader ka, so nagpabasa rin siya. No? So, and di ka na masaya sa kanya. That's why. Kaya dito yung talagang super ignore ka sa kanya. Tapusin rin natin to ng 1, 2, 3, 4. So, 3 cards pa. Papatay ng 3 cards para makompleto siya. Okay. So, we have the confirmed kulang. Sikat ka, dahil sa pagiging sikat mo is talagang dito yung yun nga yung sinasabi ko sa inyo na talagang hindi titigil kung dati ka bumabagsak. Yun nga lang po, kada po tira nito sa'yo, kada birada nito sa'yo, siya po ang binabalikan, siya po ang nasasaktan. Kasi you're an earth angel. No? Meron ka pang missions. Actually, for some of you, is parang nag-uumpisa ka lang ngayon, na parang wala pa sa kalagitnaan, binibira ka na. Hindi po pwede yun. Okay? But, kung nandiyan ka naman sa confirmed kulang, isang dito naman makakaahon ka din. Or, matatapos din yan. Thank you. Masyado ka kasi mabait. Okay? So,
Okay lang yan. Continue nyo lang po yan. Kahit po inaapi na po kayo. Okay? And ano ba ang nais ipaalam sa'yo ng higher self? Higher self, your inner soul, your spirit, ano ba ang nais nila ipahatid sa'yo? Okay lang po yung masyadong mabait. And kung sino man umapi sa'yo, sigat na po bahala. Or yung mga guides mo. I trust in my gifts. Yes, you must. Ito po is yung pagtitiwala nyo, yung pagbibigay nyo po ng tiwala sa gifts na meron po kayo is pagtitiwala din po na ibinibigay nyo na very strong kay God. Kasi siya po nagbigay sa inyo plus sa mga ancestors mo, spirit guides mo, angels, archangels, for sure, may inambag yung mga yan na konting kapangyarihan na ibinibigay po sa inyo. May mga spiritual inheritance na ipinasa po sa inyo. That's why kailangan nyo po talaga pagkatiwalaan. What else? What else? Wala na. Sorry. What else po, God? Yun. Clear your karma. I clear my energy field. Okay, so clear your karma. So actually, andito yung clear na raw yung your karma. So, andito yung, actually bayad ka na dito eh. Yung sa pinagagawa sa'yo nitong person, bayad ka na dito. And may ano pa yon, ang tawag doon, may pasobra pa. No? Dahil sobra naman ang ginawa sa'yo ng tao niya. So, lahat yan is, ikaw din ang nag-clear actually. Dahil ang daming suffering sa dumaan sa'yo dahil dito sa gumagawa sa'yo na a family member or a very close friend. And you also clear your energy field. Ikaw din ang gumawa eh. No? So, madali naman yan eh. Clearing your energy, clearing your karma. Clear your karma first, no? Paano nyo po yan? I-clear, no? Kasi meron po talaga tayong possible na generational curse yan, no? Talagang from ancestors pa galing, na ikaw ang magbe-break. So, the best way na pwede nyo pong gawin dito is yung i-accept na lang po na buo kung ano man po yung pagsubok na dumadating sa buhay nyo. Kumbaga, go with the flow and ask for the guides, no? Humingi po tayo ng tulong again sa Panginoon, kay God, para po malagpasan niyo po yung mga ganitong pagsubok or yung mga karma na nare-receive nyo ngayon from generation to generation kasi yan eh, no? So yun, ganun din sa energy field na kumbaga andito yung, kumbaga dati yung energy mo dito is very weak or very dark, or kahit hindi na very dark na lang, but andito yung ngayon yung aura mo, yung energy mo is talagang nagliliwanag, no? Okay, so what else po? Truth is my teacher. What else? Truth is my teacher and shift your perspective. To what? Okay, so dito yung truth is my teacher. And dalawa po siyang bumabae. Truth is my teacher, shift your perspective. So, dito yung kumbaga, as a teacher, as a mentor, as a leader, no, is andito po yung, ang kailangan nyo po talaga dito, ang i-voice out is yung katotohanan, hindi po yung pagtatahi-tahi. No, wag po tayo magtahi-tahi as a teacher. Kailangan po, yung mga words na sasabihin niyo po sa madla, sa tao, sa estudyante ninyo, sa mga followers po ninyo, is yung katotohanan lang po. Hindi po yung gagawa kayo ng kwento, hindi po yung mag-iimbento kayo ng mga salita. Kasi po, kung ganun po ngayon, namamayagpag kayo, lalo na po sa mga taong feeling na parang well-connected kay God, no? But, andito yung hindi naman po mapatunayan. And, andito yung after or off-cam, no? Or, pagka nakatalikod sa mga tao is andito na yung palamura, andito yung napakainit lagi ng ulo, andito na yung nanlilindang na ng tao. Alam niyo po yung pagsasalita lang po, yung pagtatahi-tahi lang po ng kwento, napakalaking kasalanan na po yun. Ngayon po siguro namamayagpag yung mga taong ganyan, pero later on po, tinan nyo, possible na umurong ang dila niyan, possible po na umulaklak ang bunganga niyan, possible po na may mangyari sa bibig niya or sa voice niya,
Pwede pong ganon. So, better na, alam niyo yun, as a leader, or andito yung nagbibigay po tayo ng inspirasyon sa tao. As a public speaker, kailangan po talaga, ang ilalabas natin sa mga bunganga natin is yung katotohanan. Hindi po kasinungalingan. Hindi man po tayo na, oo, nandito tayo sa mundong to na akala nyo parang makakalusot kayo sa mga kasinungalingan sinasabi nyo, sa mga ginagawa nyo panggugulang sa tao or parang pag-uuto sa tao. May kabayaran po yan. Kasi sabi ko sa inyo, si God hindi po yan tulong. Si Jesus Christ hindi po yan natutulong. Sabi ko nga sa inyo, nagmumultiple yan. Nagiging millions ang spirits niya para lang po magabayan tayong lahat. No? So, wala po tayong ligtas dyan. Wala po. Wala po tayong ligtas dyan. Kahit po tayo natutulong, sila po gising. Okay? Anything? Messages? God? Meron po ba kayo ibibigay ng message? Para sa akin mga collectives. Yes, meron po. Okay, so that's the last card. Okay, so believing is seeing. Yes. For me, no, kung ako po, no, based on my experience, no, i-share ko po sa inyo, believing is seeing. So, andito po yung, kumbaga, ako po, hindi naman po, ngayon po kasi, no, lalo na po sa mga estudyante ko, ngayon po isang kakaroon na po talaga sila ng mga experiences na nakakapanggamot na po. Andun po yung, kahit po sa mga nariridingan ko lang po, no, ito po is, patotoo ko po to, no, na talaga po most of my clients na nagpapareading po is, andito po yung nabubuksan ko po talaga spiritually, kung ano po yung mission nila, kung ano po yung life purpose nila, nabubuksan ko po yan. Bakit? Kasi nga po, ito po yung mission ko eh. Kaya po ako lumabas dito sa YouTube. Ito po ang utos. Na kayo po, na meron pong kakayanan. Lahat po kayo ng subscribers dito, alam ko po lahat kayo naniniwala dito. Even yung mga silent viewers, no? Even mga enemies, galit na galit dito sa YouTube na to. Kasi this is a revelation na parang channel, no? This is a revelation channel. Hindi lang basta spiritual. Talagang aminado po ako na may nasasagasaan po ako dito ng mga sa kaliwa, no, sa mga taga na nanggagamot ng hindi po maganda. Pero ito po yung mission ko eh, na ipaalam sa inyo kung ano po yung mga nararamdaman ng mga nakukulang, ano po yung gayuma. No? Again, ang gayuma po is hindi po yan white magic. It's not. Okay? Kasi po yan po is pamumuwersa po ng damdamin ng tao. Manipulation po yan. Inuutusan nyo po yung tao. Kaya po ako talaga, pagka may gusto po magpabaklas ng gayuman, magpabalik ng gantong relasyon, meron po akong sinasagawa muna bago ko po i-grab yung gusto po magpa-ritual dyan. Kasi mahirap po maparusahan ako ng Panginoon, ng aking Ama. Mahirap po. Mahirap po yung balik. Mahirap po yung tama. Mahirap po yung karma. Mahirap po yun. Kasi kung i-grab ko po yan, basta po mahirap. Ayoko na lang pong yan. Basta po ang kailangan po dito is magpakatotoo po tayo. And yun po yung sinasabi ko na kumbaga, kung kayo po yung binabasahan ko dito, one-on-one, no, and even sa online healing ko po na mga hindi po active ang mga third eye, at kung ang minamanifest nyo naman po is ma-open ang third eye ninyo. Pero huwag na po ako sisisihin. Kung ma-open po ang third eye ninyo, it's because of yun po yung minamanifest ninyo, then kayo na po yun. Pero nagsasara po ako ng third eye, hindi lang po ako nagbubukas. Kasi ang pagbubukas po ng third eye, kay God po pinapaubaya niya. Yung pagsasara po kasi is pinayagan po akong magsara kasi po andun po yung kung kayo po is bothered, kayo po is natatakot, kayo po is, kasi po pwede kayo madisgrasya. Lalo na po kung hindi naman po kayo paladasalin. Hindi po kayo marunong tumawag. Huwag niyo po sasabihin sa akin na kayo po is marunong magdasal. Nagdadasal naman po ako, madam. Nagdadasal naman po ako lagi sa kanya kasi ako mapunta. Hindi po kasi right way yun. Hindi po yung sabi niyo, God, binigyan na po ako ng kaligtasan, naalis po ako, God, nandito na po ako. Hindi po. Meron po tamang pamamaraan
gawin niyo po muna yung tamang pamamaraan, then sunod na po yung mga ganun yun. Na nasa kalsada kayo, nasa CR kayo, nasa mall kayo, nasa biyahe kayo. Yung ganun. Para po yung Holy Spirit talaga pong kasakasama ninyo. Kasi nagdasal kayo ng tama. Hindi po pwede magdadasal kayo kasi nasa labas na kayo. Tapos doon pa kayo hihingi ng panalangin. No? Mas maganda po yung meron kayong tamang pamamaraan ng pagdarasal. No, wag po natin gawing joke or parang gawing, alam nyo yun, parang sabihin natin na tayo may connection kay God. It's because of lagi tayo nagdadasal. Pero po tamang pamamaraan. Hindi po yung ganyan. Okay? So, anything else? Tingnan natin ha. Spirit communication process. Linking with spirit. Wow. So for some of you dito is talaga nakikipag-communicate na kay spirits sa mga elementals. And dito yan talaga ang lakas na ng ano mo. I mean yung pagiging empath mo dito is talagang malakas na rin. I mean nararamdaman mo sila talaga. So, itong empath, especially po pagkabago kayo, talaga pong ang daming energy na nawawala sa inyo dito. Kasi na-absorb nyo nga po yung mga damdamin ng iba na nagpa-pass by lang pero nararamdaman nyo po yan. Parang makikita nyo lang po yung tao, parang latang-lata na kayo. Or parang dito yung pagagalit na galit yung tao, ikaw din, parang na-absorb mo, parang nahihilo ka na, hindi mo maintindihan. So, ganon. But, ang gusto ko na po dito sa card na to is andito yung linking with spirit. So, andito yung talagang parang nakikipag-communicate kayo at the same time dito yung nahahawakan ka nila na nararamdaman mo. Kung nag-goosebumps po kayo, nakakaramdam po kayo ng goosebumps and andito yung tinatawag, especially po to sa mga healers na baguhan. Okay? Kasi po sa mga katulad po namin na matagal na sa ganito sa gamutan, talaga po nararamdaman na po namin yan. Yung pakikinig, naririnig, mga ganyan. So, here is the spirit communication process. So, andito na yung, and, kumbaga, yung communication mo sa spirits, no, collective is andito na. Kumbaga, mas pinalalakas na or mas nagkakaroon na kayo talaga ng connection. No, or even telepathically is nagkakaroon na kayo ng connection ng mga spirits. Again, through mind po yan ha, hindi po sa ears. And now, is andito yung linking with spirits na talagang andito na yung word for the word is pwede na kayo mag-usap nito na talagang pwede na kayo magmaritesa ng mga spirito. Not only the spirits, no, but also the ascended masters, the angels, no. I mean, sa iba po posible to eh. Pero ako po kasi na-experience ko na to eh. And saksi na rin naman po kayo dito na ako po kayo po yung nagkakabot ko. So, andito po yung ako po, proven and tested ko na rin po yan. So, for some of you, nandito na po kayo sa lumalakas na po unti-unti yung connection sa spirits. Na to the point na ngayon siguro by phrase lang yung mga nare-receive yung message like yes, no, oo, okay, mga ganun lang siguro nare-receive yung message. Pero pinaprocess na po to ng universe na magkaroon kayo ng mas mahabang salita from the spirits o sa mga hindi nakikitang entities para lang magkaroon kayo talaga ng connection. Okay? So, that's your reading. I hope na may mga naka-resonate. And again, sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para po lagi kayong updated sa ating reading. And sa mga gusto po magpabasa one-on-one para po malaman ninyo kung ano po ba talaga ang purpose ninyo dito sa atin, sa lupa, then pabook na lang po kayo. Andiyan din po sa description box ang aking number. WhatsApp, Viber, Boteam, yan, depende po yan kasi nga po, meron po ako mga clients sa iba't ibang bansa. So, iba't ibang apps po talaga ang gamit ko, kaya nilagay ko na po lahat. Okay, so healing na po tayo. Bow your heads, or pwede rin po ito ilagay sa water. Okay, so start na po tayo.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.